na mga may Ama namin mapagmahal, aming pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay, habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, mga kapatid, hindi po ang paghihiwalay o diborsyo ang sagot kapag wala na kayong nararamdaman na pagmamahal sa inyong asawa o sa inyong pamilya. Ang pakikipaghiwalay nang dahil lang wala kang nararamdamang pagmamahal ay parang pagbebenta ng sasakyan dahil wala na itong gasolina. Kung walang gasolina, pakargahan mo ng gasolina. Kung wala kayong nararamdamang pagmamahal, 3 hakbang, kamukha ng akin nabanggit kanina sa homilya. Una, dagdagan pa ang pagiging mabuti sa iyong minamahal, dagdagan pa ang pag-ibig mo sa kanila. Bago ka makakuha, kailangan marunong ka munang magbigay. Amen? May napakaganda po kong nabasa, sabi po ng kasabihan. Kapag ang martilyo napukpok ang daliri ng karpintero, hindi niya ito tinatapon. Pero pag napukpok, nasaktan ang karpintero sa kanyang martilyo, natututo na siya na sa susunod, marunong na siyang umiwas at hindi na siya masasaktan muli. Di natin may iwasan na sa ating pagmamahalan na masasaktan tayo. Pero pag nasaktan ka, huwag mong tatapon ang nakasakit sa iyo, huwag mong iiwan ang nakasakit sa iyo. Patawarin niyo sila. Isa ding uri yan ng pagmamahal. Pinakamataas na uri ng pagmamahal, ang pagpapatawad. But secondly, pangalawa, kailangan pag-usapan nyo na, tapusin na anuman ang inyong problema. Plantsahin anuman ang gusot ng inyong relasyon. Habang tumatagal, diyan lumalaki ang gusot, ang inyong hidwaan, ang inyong hindi pagkakaintindihan. Amen? At kahuli-hulihan, kailangan kayong sumuko sa bawat isa, sumuko sa Diyos. Tandaan nyo, hindi makakagawa ng milagro ang Diyos kung hindi mo isusuko buong-buo ang sarili mo sa Kanya. Ang pagmamahalan daw, ang magandang relasyon, ay parang isang hardin. Hindi aksidente na gumaganda ang hardin. Gumaganda ang hardin kapag may nag-aalaga dito. Hindi nyo kayang alagaan ang bawat isa. Dahil tayo'y taong hindi perpekto. Pero meron tayong isang perpektong Diyos. Meron tayong isang mapagmahal na Panginoon na kaya niyang alagaan, pagandahin, at gawing mas mabuti ang inyong pagmamahalan. Palagi kayong lumapit sa Diyos, isuko nyo yung sarili sa Diyos at mapupuno kayong muli ng panibagong lakas para magmahal muli. Kaya nga po, para po sa ating assignment, ngayon pong linggo, isuko nyo ang inyong sarili sa bawat isa at sa Diyos. Gawin nyo muna kung ano yung gusto ng inyong minamahal. Magbigayan kayo. Tanungin nyo, mahal, anong gusto mong gawin natin ngayon? Then gawin nyo yon. Pagkatapos naman, dapat kayong mga misis, tanungin nyo ding mga mister nyo, anong gusto mong gawin natin ngayon? Kailangan merong give and take. Because you cannot take if you do not give. Amen? Harinawa, sa mga hakbang na ito, mas sumarap pa, mas gumanda ang inyong
pagmamahalan. Dahil kung nasaan ang pagmamahal, nandoon ang Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa